Nagkasundo na po ang Senado at ang economic managers ng administrasyon sa ipapataw na taripa sa mga imported na karning baboy. Ang tanong, tuluyan na bang bababa ang presyo ng bilihin sa merkado? Alamin po natin yan mula kay Department of Agriculture Secretary William Dar. Secretary, welcome back po. Secretary Dar? Hello, Yusek Rocky, magandang umaga po. Opo. Secretary, Huwag mo nang may galawin yan. napagkasunduang adjustments na nga po tungkol sa tariff rate ng imported pork meat from the original rate daw po sa Executive Order 128 ni Pangulong Duterte. Nadagdagan lang ito ng Senado at mga economic managers ng 5% pa po. So bababa rin ng minimum access volume o import ceiling na pinapayagan. Kayo po ba talaga ay pabor sa mga pagbabagong ito? Yusek Rocky, kami kasama po namin ang chairman ng Economic Development Cluster na Secretary Carlos Dominguez at si Secretary Carl Chua ng NEDA dito po sa arrangement na bago po doon sa MAB Plus ay 200,000. So with the existing 54,000, the MAB will now total 254,000. Doon naman sa pagbaba ng taripa, ang pagkasunduan po namin ay in quota po ay for the first 3 months ay 10% and the remaining 9 months ay 15%. Doon naman sa out quota po ang napagkasunduan ay first 3 months 20% at the rest of the 9 months ay 25%. So ito po, everyone happy and the Filipino is happy. Opo. Ayon po sa mga importer secretary, posible daw pong tumaas pa ang suggested retail price ng imported na baboy dahil daw po sa kasunduang ito. Tama po ba ito? At malaki po ba daw yung nakikita nyong pag-angat na presyo? Well, ang presyo po, base dito sa pinal na taripa, na binaba na taripa, ay we are now making the calculations and we are doing this in tandem in partnership with the Department of Trade and Industry. So baka next week i-announce po namin yung suggested retail price. Ganun po, Yusek Rocky. Opo, yan nga po. Sinabi nyo nga po na maaaring sa susunod din na linggo ilabas ni Pangulong Duterte yung bagong EO. So nakalagay na po kaya dito yung pwede niyang bawiin yung EO na agad-agad kung hindi naman po talaga bababa ang presyo ng karning baboy sa merkado? Yun ang pakay ng amendment dun sa EO 128. So there will be a new executive order highlighting or mentioning itong pagbaba ng taripa. Mayroon rin isang EO na nagsasaad doon yung minimum access volume increase. So ganun po ang inaasahan po natin. Now with these twin measures na MAB plus the lowering of the tariff of imported pork and pork products, ay nakikita po natin in general na bababa ang pork prices, imported pork prices to a level of about 23%. Yun po. Opo, pero Secretary, hindi naman po ba nangangamba ang Department of Agriculture na baka muling tumaas naman po yung ASF cases dahil sa imported meat? Well, pinag-igting po natin yung first border examination. In many ways, we are doing that with the, of course, Bureau of Animal Industry at kasama niya ang National Meat Inspection Service in tandem with the Department of Health and in regard to tariff measures with the Bureau of Customs. So, basta dumaan dito po sa proseso,
at legal yung imported, ay may pag-asa na hindi po makapasok ang ASF virus na galing sa ibang bansa. Kasi ang pinapayagan lang po natin kung saan angkatin yung mga karne ng baboy ay dun sa ASF-free countries. So, ganun po. Ang problema, dun sa mga smuggled items, ay doon tayo talagang magkaproblema kasi ang borders po natin very porous at may nakakalusot in spite of the whole of the nation approach dito po sa pagbantay ng mga borders po natin. Opo, Secretary, naitala kasi sa ilang lugar sa China yung bagong variant ng African swine fever. Base po sa inyong pag-aaral, mas malala po ba ang posibleng epekto nito sa mga baboy? Yun po ang reports na natanggap po natin internationally na yung variants na nag-evolve na sa China at mas matindi daw dito sa existing ASF virus. Sinabi nyo nga po, pinahihigpit po yung mga regulasyon para hindi mangyari yan. Pero sa ngayon po ba ay may import ban tayo ng karning baboy sa China dahil po sa balitang ito? At kung wala pa po, ano po yung mekanismo ng Department of Agriculture para po ma-detect kung strain-free ang mga pumapasok na karne sa bansa? Yung galing China po ay wala na talaga. Dapat wala na. Wala kaming pinapayagan, binibigyan ng permit na mag-angkat ng karneng baboy galing China. It's banned. So ang pinaka-problema na bantayan natin yan ay yung mga smuggled pork products na galing China. Opo. Pasensya na, Secretary, kailangan itanong ko sa inyo to, no? Sinampuhan daw po kayo ng criminal complaint sa ombudsman ng isang grupong sinag dahil sa kabagalan di umano ng Department of Agriculture na magkaroon ng border inspection facility na magpoprotekta sana noon sa local hog industry mula daw po sa ASF. So ano po ang masasabi nyo dito, Secretary? Bago ko sagutin yan, Yusek Rocky, gusto kong banggitin din na mayroon na tayong trials ng bakuna kontra African swine fever. Mayroon isang US vaccine company, Sotis, working with us now in working with 10 commercial farms in the country para matesting po itong mga bakuna na ito. Now, yung katanungan ninyo ay simulat sa pool naman ay yung dati na ginagawa ay we strengthen continuously yan. Anong ibig sabihin, Yusek Rocky? Yung first border inspection ay nandyan ang BOC at ang mga kawani ng Bureau of Animal Industry namin na titingnan, bubuklatin at ikukumpara dun sa papeles kung tama ba yung manifest doon sa nakikita sa cargo. Now, kung tama muna, ay isiselyuhan ng Bureau of Animal Industry with Bureau of Customs in attendance at dadalhin yan sa pangalawang border inspection. At dito na ngayon, bubuklatin 100% yung parating. At ang isang strengthening ng ginagawa po natin ay mag-spot test na tayo kung mayroon African swine fever. So on top of what have been done before, pinapaigting po namin na may spot checking ng kung may virus na African swine fever. Yun po masasabi ko po. Opo. Secretary, pinag-aaralan naman daw po ng Department of Agriculture yung paggamit ng ivermectin sa iba pang mga gamot na gamit sa baboy bilang panlaban po sa ASF.
So ilang hog raisers po ba ang sasali sa trials at kung magkakaroon po at kailan po inaasahang makapaglalabas ng development tungkol sa effectivity ng ginawang trial? Opo, yung sa Kraki, mayroon tatlong antiviral products na tinetesting na ngayon ng Bureau of Animal Industry in tandem with the hog raisers with some universities. At ito ay kagaya din sa bakuna, we would like to see whether these are effective or not. So, i-observe po natin yan for say about 3 months at titingnan natin kung ituloy pa natin yung trial. So we will follow yung mga standard testing procedures or protocols para dito sa tatlong antiviral products gaya ng ivermectin. Opo. Secretary, pahuli na lang, kumusta po yung ating food security? Ito po bang nararanasan nating mainit na panahon ay nakakaapekto sa ating produksyon ng ating mga pagkain? This is now summer, Yusakrak, eh. So lahat po ng ating mga commodity industries, let's start with rice. Again, sapat po yung ating production, mayroon augmentation na galing ibang bansa, yung imports about 10%. Yung mais, ganon, 55%. So mayroon mga substitute ng mais, feed wheat, and the like. Ang isda ay we have more or less open season na kasi. So sapat naman yung supply ng isda sa merkado. Fruits and vegetables ay talagang ito yung panahon na sobra ang harvest and so the prices are very, very affordable. Okay. Kami po ay nagpapasalamat, Secretary, sa pagtanggap ninyo sa aming imbitasyon. Agriculture Secretary William Dar. Mabuhay po kayo, Secretary. Mabuhay kayong lahat, mabuhay tayong lahat. Sana po ito na yung panahon na lahat po ay tulong-tulong. We are asking everyone to be one with government, to be one with the Department of Agriculture in managing and enhancing our food security levels. Marami pong salamat.